Atin lang pong konsultahin ang isa ngayon sa mga aktibo sa nangyayari pong budget hearing sa lower house. Kasi nga po, as you all know, yan po yung manggagaling sa mababang kapulungan ng Kongreso, ipapanik po in the Senate. Yan po ang proseso. Bagamat ang Senado ho ngayon, may sarili na pong ginagawa na mga budget deliberation. But again, sa ating pong saligang batas nga, it always emanates from the House. Okay? Atin lang pong kumustahin particularly po itong DPWH budget. Magandang umaga po sa inyo, Representative Leila de Lima. Magandang umaga, Ted, DJ Chacha, saka sa mga nakikinig at nanonood sa inyo ngayong umaga. Good morning. Yes, ma'am. Ma'am, amin po nabasa ito hong inyong sentimiento na niraratsada itong budget na minamadali na naman. Ano ho ba ngayon ang kasalukuyang parliamentary status nito? Okay. Ongoing na po yung mga plenary deliberations on the agency budget. Nagkaroon lang po ng concern nung unang araw, nung Martes po, na kasi nga po hindi ka agad na pa-distribute yung committee report from the Appropriations Committee, tsaka yung yung BARC report. Kasi yung BARC po, yun po yung Budget Amendment and Revision Subcommittee. Ito po yung nandun po yan sa rules ng Committee on Appropriations, at ito yung subcommittee na tumingin doon sa mga budgets na yung sa NEP bago ito gagawing GAB. Alam mo naman yan na TED, no? Yung pagkatapos ng NEP, yung General Appropriations Bill bago maging GAA later kapag nasubmit na at pinirmahan na ng Pangulo. Alam naman po natin na yung directive kasi ng Pangulo sa Executive Department, lalo na sa DPWH tsaka sa DBM, ay alisin yung lahat na allocation sa DPWH, yung 255.5 billion na flood control projects. Pinaalis po lahat yun sa DPWH budget sa flood control projects at pina-reallocate dun sa mga ibang mga ahensya na pwede pang pagbigyan ng mga additional budget on top doon sa NEP. Kaya ganun po ang nangyari. Nagkaroon po ng meetings, 2 beses po ata yun, nung weekend, nung Sabado, and then nung Lunes. Kahit walang pasok yung Lunes, ay nag-convene po yung yung tinatawag na BARC. At they were able to identify kung ano-ano yung mga ahensya na dapat dagdagan pa. Galing doon po sa 255.5. So na-delay po yung pag-distribute. Kaya kami po sa minority, medyo we raised that during the first day. Sabi namin, paano kami makaka-participate in the deliberations? Paano namin ma-scrutinize ng maayos kung dito sa start nung plenary session ay wala pa sa amin pinapakita. Kaya nagkaroon nga po ng konting sinuspend muna yung hearing, nag-usap-usap kami at we reached a middle ground. Kasi yung minority po, we were insisting talaga, pwede ba ipagpaliban muna natin itong first day. Bigyan niyo muna kami kahit isang araw lang. Natingnan namin yan. Pero magkaroon po ng middle ground. Natuloy naman ng konti, doon lang sa mga general principles, yung mga questions saka doon sa DBCC. So okay naman po. All is well that ends well. Well, ma'am, sige, bago ako mag-specific po na na concern dito po pa rin sa DPWH budget, ma'am. May mga nagsasabi nga po, ma'am, na kung meron po tayong natipid sa DPWH, ba't pa kinakailangan gamitin yung pera? Sa gitna nga po ng, klaro ho naman, sinasabi mismo ni Finance Secretary Recto na malaki ang ating uutangin. Bakit na naman po ito pipiliting gastusin, wala nga tayong pera? Halimbawa dito, yung pagpapalaki ng sobra-sobra sa AX na naman ng DSWD, kung saan, alam naman natin, ginagamit ito ng mga politiko at hindi pa nga nila maipresenta yung tamang audit na nangyari po sa mga nagdaang AX ng DSWD. May punto po kayo, Ted. Sa isang banda, talagang gano'n na dapat tinipid na lang muna yon.
sa gitna ng mga kakulangan natin sa budget, sa revenues, and then yung ballooning deficit natin, saka yung mga debt burdens natin. Tama ho yun. Pero siguro naging ano kasi ng BARSI and ng Appropriations Committee as a whole na meron pa talagang mga ilan-ilan na mga departamento na talagang humihingi pa ng additional. Kasi nung sinubmit nila yung kanilang mga budget, yung proposed agency budget, na bago ito naging NEP, ay marami sa kanila talagang binawasan sa NEP level. Meaning, nung re-review na nung DBM, saka ng DBCC, saka ng cabinet. Ganun, yun po ang alam kong proseso. At inapprove ng Pangulo bago sinubmit sa House of Representatives. So, maraming mga natapyasan dun sa mga additional, dun sa mga initial, original budget proposal nila. Kaya ang ginawa daw po ng BARSI ay inano nila sa mga respective heads of agencies, they considered certain agencies na may malinaw na mga request for additional. So, syempre, pinajustify nila. Yung iba, hindi mga pinagbigyan, o kaya yung mga pinagbigyan, konti lang yung dinagdag. So, yung parang yun ang naging ultimate na naging desisyon ng Committee on Appropriations at subsequently approved naman po nung pinisenta ng BARSI. Opo. But do you personally agree na more than the original budget ng AIX ang ibinigay po? At dito po mismo ang inyong minority leader na nagsulong nito? Do you agree dito po sa idea na ang original nga po na 27 billion, dinagdagan pa ng 32 billion? Medyo ano po ako dyan, nag-aalangan po ako dyan. No? I have reservations about that. Kasi nga, isa yan sa mga nagiging problema natin, yung ayuda mentality. Na sa tingin ko po, hindi dahil bias po ako, na ako po yung author ng 4-piece law, sa lahat po nitong mga ganitong mga program, para sa akin, ang maayos, ang best na programa, kahit meron din mga challenges sa implementation, ay yung 4-piece. Compared dito po sa mga ganyan na mga ayuda talaga. Although sinasabi naman nila, I think the DSWD po kasi ay sinusulong talaga yon, na they are telling us, at least in the course of the committee level hearings, na sila naman daw, they're exerting earnest efforts na nagiging yung para bang may mga sinusunod din kahit papaano na mga standards and proseso. Pero alam naman natin yan, Ted, na in reality, there are certain areas na nagagamit talaga yan for political purposes. Pero kung pakikinggan lang natin ang DSWD, ay para namang sinusuportahan nila o naniniwala din sila na maganda rin yung mga ganyang programa. But again, I have also my reservations kasi mas gusto ko ang improve nila ay yung 4-piece. Yes, ma'am. Kasi may klaro ang mga kondisyon, di ba, Ted? Yes, ma'am. At saka sa noon pa man, sinasabi din po na mas kailangan po ng 4-piece ng karagdagang pera. Anyway, nandidiyan na po yan ngayon at kayo po iisa lamang na boses. Puntahan ko lang itong binanggit nyo, NEP, no? Ma'am, in the light of the revelation of these people na nasa Senado ngayon, itong si Alcantara at saka si Hernandez, nasa NEP pa lang nagkakaroon na po ng komisyonan, di ba? Kasi nga doon pa lang po sa mga proyekto ng DPWH may mga advance na kaagad. Although tinanggalan nga po ng flood control projects ng mga bago ang DPWH budget, ma'am, inyo ho bang naaprubahan na ang DPWH budget? Tapos na ba ang inyong examination dito? Kasi mismo po si Secretary Dizon nagsasabi na hindi niya ito, kasi nga bago lang siya, hindi niya ito na isa-isa ng mga provision, and with all due respect sa mga distrito ho, dyan sa mga kasama niyo sa Congress. Kasi ma'am, kapansin-pansin sa NEP ng DPWH ngayon, napakarami pa rin pong mga proyekto, hindi flood control. Halimbawa dito, yung mga construction na multipurpose building na pare-pareho yung amount. 6 na milyon. Ang dami po nitong nagkalat. Ngayon, kapag sinuri mo yung nakalagay na completion, kapag inaral mo yung mga nagdaang pong GAA,
ano po, wala doon yung mga sinasabing i-complete nila. So dito po ma'am, kung isahin po ninyo ha, at mawalang galang po sa mga Opo. distrito, ma'am, ang dami nito, isa-isahin po ninyo. Pare-pareho ang amount. Sabi nga ni Secretary Dizon sa aming interview kanina, klaro na wala itong program of work. Klaro na wala itong Opo. cost of materials. So bakit yung aaprubahan ng gantong budget ng DPWH considering na napakaraming red flags nito dito pa lang po sa multipurpose building na construction sa iba't ibang distrito? Opo, very well said. Tama po yung obserbasyon nyo. Kasi siyempre nag-uusap-usap naman po kami ilan sa mga minority at yung mga kasamahan ko nga po, may sinasabi rin silang ganon. Saka ako rin po, interesado rin po namin tinitingnan yan. Anyway, wala pa, iaano pa po sa plenary yung DPWH. Alam po namin yan. I mean, may mga nakakapagsabi sa amin at meron nga mga tumitingin na ngayon dyan sa NEP. Kasi aside from the multipurpose buildings at TED, may problema rin sa mga farm-to-market roads. Di ho ba? Isa rin po yan na may mga tags. Yung sinasabi mo na yung iba, mga puro pareho, yung amount. Yung iba, lagi na lang, every year na lang. And then under the guise of repair or maintenance. Yung construction nila, talagang may defecto na, deficient na, yung mga ganun. So tama po kayo. We believe, we suspect, at kaya tinitingnan na po namin yan, na meron pa talagang maraming items dyan sa DPWH over and above the flood control projects na talagang nakakalkal na yung mga yan, yung mga narinig natin ng mga exposés at mukhang meron pa mga pasabog po ngayong araw sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga po naka-schedule atang mag-appear ngayon sa Blue Ribbon yung si former Yusek Bernardo. Susi po siya. Kung susundan po natin yung mga sinabi sa affidavit ni Alcantara, siya po ang susi. Opo. Kasi siya talaga yung nagiging parang pinaka-chief bagman. Siya yung nakakausap ng kung sino man yung mga dinadalhan niya ng mga pera na yan, yung mga porsyento, yung mga SOP, etc. So Okay. tama po kayo, Ted. There's still a lot to scrutinize sa DPWH project. Sige At po. on the part of the minority, best efforts po namin gagawin yan. Opo, sige Opo. po. Sige ma'am. So, meron na ba schedule kailan po ang plenary debates on the DPWH budget? Sometime next week po. Sometime next week. I still don't have the exact day, but I think it's next week po. Okay, sige Yes. po. May tanong lang po si Chacha, Ma'am Secretary. Go Yes ahead. po. Congressman, ito pong naging pahayag din ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara na si COA Commissioner Mario Lipana daw po mismo ang humihingi nitong mga listahan ng mga proyekto para po sa flood control. At ito daw po ay ginagamitan ng unprogrammed funds na aabot po ng 1.4 billion pesos. Kayo po ba ay sang-ayon dito sa sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan na posibleng impeachable offense po ito? Dati ko na po ko pong sinabi yan. I don't know kung dyan po sa programa nyo. Remember ho, doon sa pag-consider nga po nung COA budget doon sa committee level. So talagang release na po namin yan. Kasama po yung kasama po rin po sa minority block. At yun na nga po, talagang parang babala po ako sa COA chairperson. Kasi sabi nila, yan si Lipana, si Commissioner Lipana is on medical leave. Pero sabi ko nga, bakit hindi nyo pa to tinitingnan? Bakit hindi nyo iniimbestigahan yan? At bakit hindi nyo kinakausap yan sa si Lipana, si Commissioner Lipana, na pa-resign ninyo? Kasi kung hindi siya magre-resign, ay mapipilitan po kaming mag-file na impeachment complaint. Biro nyo yun, COA. Yun ang ultimate agency, independent constitutional body, na titingin talaga lahat yan sa pag-audit ng mga project na yan. Siya mismo ang humihingi ng mga ganon, ng mga pondo. At yung kanyang asawa, it turned out, owns a construction company, Olympus. So, doon pa lang, bago pa man itong revelasyon na ito ni Alcantara, na meron din pala siya mga pinapondohan sa Bulacan, and we can
suspect or we can surmise na napunta yon talaga dun sa kampanya ng kanyang asawa. So doon pala nung una, may clear conflict of interest na. Ito ngayon, mas lumalala yung kanyang possible culpability. So since impeachable official siya, he can only be removed through impeachment but without prejudice to filing of criminal charges, ay dapat mag-resign na siya kung ayaw niyang humarap. Huwag na niyang hintayin yung impeachment proceedings. Mag-resign na siya and then subject himself to criminal prosecution. Opo. Lalo na po sa graft practices. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, dalawa pong approach yun. Ano? Sabi nga ninyo, mag-resign, pero ang tanong lang dito, kapag ba nag-resign, hahabulin ba siya ng ombudsman? Kasi ma'am, with all due respect, baka po may karamdaman o anuman po sitwasyon niyang medical, but the point is, ma'am, kapag po nag-resign yan at nag-file ng kanyang retirement, baka naman po walang humabol dyan. Ibig sabihin, may aligasyon na ng korupsyon, sinusustentuhan mo pa for life yung kanyang pensyon. Yun na nga po, kaya kailangan din po umaksyon ng mabilis ang Office of the Ombudsman. Saka isa rin po yan, nagtataka rin po kami. May yung mga ganyan ho ba, hindi yan nalalaman ng Ombudsman? At nung unang pumutok yan, I think it was sometime last year ba o early this year, na talagang nasa balita na yan, na may mga news reports na yung asawa niya is a contractor or owns a construction company. So hindi ho ba nag-exercise ng motu proprio power to investigate ang ombudsman? Kasi on the surface, ano na talaga? Questionable. Possible talaga, anti-graft. So, So dapat by now, kung hindi man sila nag-umpisa months ago, they should be working on it already. Opo, pero ma'am, again, not to well, hindi ho naman sa kami nag-uudyok, pero hindi kaya ang pinaka-the best dito at makatarungan na pamamaraan is to file an impeachment complaint. Nang sa ganun po, dumaan sa proseso and then afterwards, kasama na dito yung corresponding po na kanyang paghaharap sa mga kasong kriminal. Kasi kapag yan po impeachment, definitely, lahat po ng mga magkakaroon siya ng chance to answer and then lahat po ng mga ebidensya ay maaaring maisapubliko. Yes, Ted. Actually, naiisip ko na yan. Kakausapin ko po yung dalawang kasamaan ko sa minority na yun din ang nag-expose ditong bagay na ito. The three of us can file that. Konti lang munang araw, konti lang munang panahon dahil nga we're so focused and busy dito sa budget deliberations. Tsaka next week po siguro yung COA budget naman ang isasalang sa plenary. So sisingilin po na po yung COA chairman what have been the steps he has undertaken. Kasi kung wala pa rin nangyayari, sigurado ko magpa-file na kami ng impeachment proceedings. Yes po. Congresswoman Leila, abangan po namin. Ito nga po sinasabi ninyo pong pagpa-file ng impeachment complaint kasama po yung ilang mga kasamahan nyo sa minority. Isa pa po sa concern din ng mga tao dito, ang dami na pong mga nabanggit na pangalan ngayon, mga senador, congressman, DPWH officials, pero hanggang sa ngayon, ang tagal po ng usad ng pagkakaso sa mga ito. Wala po bang ibang mas mabilis na paraan para po makasuhan yung ibang mga involved na halata na po meron na rin naman po talagang mga ebidensya at ilang mga tao na po sa DPWH District 1 ang nag-uugnay sa pangalan ng ilang mga individual? Okay. Well, narinig naman po natin na announcement ni SOJ Remulla na di ho ba yung NBI ay umaksyon kaagad at nag-file ng charges against 2 or 3 of the named senators. Now, nandyan po yung ICI. Pero yun na nga po, ang aking concern din sa ICI, I think na nasabi ko na ito, na para sa akin walang ngipin. Dahil nga yung contempt powers at meron pa mga kulang pa sila. Yung ICI as created by EO 94. Kaya sinusulong po talaga namin kami mga authors ng House Bill number 4453. At okay naman po yesterday, nakausap ko po yung bagong speaker, si Boji D, and it's good to know na very receptive siya dito sa House Bill number 4453, na
gagawa niya ng paraan o tutulong siya para maiusad o maipa-enact kaagad yung bill na yan at kumbinsihin ang Pangulo to certify it as urgent. So, dahil nga wala pa yung ganyan at yung ICI, nakikita naman natin, medyo nag-umpisa na. Pero ang isang ano nga po natin dyan, closed door kasi yung mga ginagawa nila ngayon na mga pagsusuri o investigation, so far, closed door. So yung ombudsman, tanungin na naman natin yung ombudsman. Ano na ba? Kasi nga, dyan sa mga additional budgets actually, yung mga relevant agencies, kasama na rin yung DOJ, dinagdagan din ng additional in anticipation na kapag full-blown na, full swing na, itong mga investigasyon na ito, ay makakagalaw sila ng maayos. Because they're supposed to be in support. They would be actually important ingredient and element in this whole process of accountability na papangunahin o pinapangunahin ng Independent Commission. Pero ito nga pong current Independent Commission, meron po akong agam-agam if it would become really very effective and that it would be very independent kasi napaka-importante yung independence, independent even of the Office of the President. Di ba? So, kailangan talaga bilisan na para mas maging epektibo na rin ang mga magiging hakbang ng Independent Commission na yan. Pero in the meantime nga po, COA, Ombudsman, lahat sila dapat gumagalaw na ng mabilisan at with determination. Okay, sige po. So ma'am, para po sa kaalaman ng mga nakikinig ngayon sa atin, kasi nga, alam niyo ho, yung nangyari nga rally, di ho ba? Yung taong bayan, naiinip at nagagalit na. Para lang nila maintindihan bilang dating kalihim ng DOJ, tanong, kapag ba biglang sumulpot ang isang saldiko sa Pilipinas, biglang sumulpot siya, pwede na ba siyang damputin at ikulong? Pwede na ba siyang arestuhin? Ano po yan? Depende po kung meron na talagang mga ipa-final sa korte. So, meaning ma'am, to answer my question, kapag biglang sumulpot yung Zaldico sa airport, dumating sa Pilipinas o pumunta sa kanyang luxury condominium sa Shangri-La o dito sa kanyang rest house, siya ba'y pwedeng damputin ng pulis o hindi pa? At this point, ang aking opinion po dyan, based on, as you said, my experience, hindi ho basta-basta, pero meron pong paraan ang gobyerno in monitoring yung kanyang mga movements, yung kanyang mga actions, pending the filing of criminal charges. Kung basta-basta lang po arestuhin, sigurado yan, mga abogado niya, na siyempre marami siyang pera para mag-hire ng mga pagagaling ng mga abogado, ay agad immediately Opo. petition for writ of habeas corpus. Yes, ma'am. So Kasi meaning, nga po, wala pang legal basis. yes, ma'am. So meaning, ma'am, to answer my question, Yes po. sa kawalan ng warrant of arrest, pag nakita ang isang saldiko ngayon sa Pilipinas, hindi siya pwedeng arestuhin kasi wala pa siyang warrant of arrest, ma'am, di ba? Opo, kasi Okay, hindi sige. naman po pumapasok yan sa warrantless arrest. Yes, ma'am. Di ba? Okay, sige. So kailan at papaano makapaglalabas at sino ang makapaglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya? Korte or Sandigan Bayan. Regular court or Sandigan Bayan. Okay. Pero mas ano po dito, because we're talking here about huge amounts and therefore, magiging pasok po yan sa plunder. So kapag plunder sa Sandigan Bayan at non-bailable po yan. Pero dapat bilisan po yan Opo. ng ICI, ng Independent Commission o ng Ombudsman. Opo. At this point, yung Ombudsman can do it independently of the ICI at this point. Okay. Opo. Kaya kailangan binibilisan na. Okay. Opo. Ma'am, ang ombudsman ang maglalabas ng warrant of arrest o they have to file ng kaso muna sa Sandigan Bayan?
Sandigan Bayan po. Wala Yes. pong authority or Okay. power ang ombudsman to issue Okay. warrant of arrest. Sige, pero sa ombudsman, ma'am, pag ho sila nagsampa dyan ng demanda, kinakailangan mo lang padaanin sa proseso si Saldico, right? So hindi pa siya agad-agad din masasampahan ng demanda nang hindi pa ho pinasasagot sa kung ano man pong aligasyon laban sa kanya, right? Opo, it's a preliminary investigation po. Yun Okay. po ang mga requirements of due process. Yes, ma'am. Nasa Constitution po yan. Yes, Gustuhin ma'am. man natin, Mhm. agad-agad, pero may tamang proseso po. Yes, Kasi ma'am. kung nagkakamali sa proseso, masasayang lang kasi mai-invalidate Correct, ma'am. ang, Opo. ang proseso at even the warrant of arrest, Mhm. yung Mhm. illegality of the warrant of arrest. Opo. 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 Sige, ma'am. So, we don't see, Saldico na malalabasan ng arrest warrant, sa lalong madaling panahon dahil, doon pa lang sa ombudsman, meron ng prosesong dapat nasundin. Pag hinihain sa Sandigan Bayan, panibagong proseso bago makapaglabas po ng warrant of arrest. Yan po ang tinatawag natin na due process. Opo. This, ma'am, di ba? Whether we like it or not, Yes, ma'am. Yes, whether ma'am. we like it or not, that is what the Constitution and the Bill of Rights Mm. provide. And it should be applied equally. Yes, ma'am. Lahat, sa lahat. Yes, ma'am. Gaano man kasama ang isang tao, gaano man yung katotoo yung mga charges, pero dapat muna dumaan sa tamang proseso. And we cannot bend the law. Mahirap po pag binibend ng law because we're talking here about the Constitution. Yes, ma'am. We're talking here about the Constitution. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, para lang ho ito. Para maintindihan kasi marami po kasi ngayon ang, alam nyo na, nang gigigil, di ba? Sa lahat na lumalabas na mga story at And ebidensya. we cannot blame them. We cannot blame them. We cannot blame people na sobrang nagagalit na talaga. Okay, sige po. May Opo. pahabol kang tanong, Cha, please. Okay? Sige. Congresswoman, may mga ilan po kasi nagsasabi. Sabi nyo nga po kasi nakukulangan kayo sa ngipin ng ICI. Iba't ibang ahensya na po. Kasama na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga dito sa flood control projects issue natin. Pero hanggang ngayon talagang wala pa pong napapanagot. Kulang po ba sa political will? Kasi ang sinasabi ng ilan, ang dating Pangulong Duterte nga na ipadala daw po sa the Netherlands. Ba't hindi daw po kayang pauwiin si Zaldico dito? Well, again, yung tungkol nga po yan dyan sa, meron po tayo mga tinatawag na mga extradition na process, di ba? Especially kung may extradition treaty tayo with certain countries, kung saan man siya ngayon. Sana nga, kung saan man siya ngayon, meron extradition treaty. Kasi kung wala pong extradition treaty, medyo mahihirapan po tayo. So, that's at the level of the Executive Department, specifically the Department of Foreign Affairs and also the Opo. Department of Foreign Extradition Sino and Department of Justice, Department naputol? Opo. of Opo, baka kasi mobile si ma'am. Sige po, so ma'am, kami po aantabay ma'am. Dito po sa inyo pong gagawin po na pagbabantay sa budget. Hingi ho kami sa inyo ma'am. I hope you don't mind ng report sa bayan kung ano po ang inyong ipinaglaban dito ma'am. Opo. Yes po. It's also to let people know of Yes, what's ma'am. happening. Yes ma'am, Thank you po. thank you. Thank you so po. much ma'am. Salamat po sa inyo pong panahon at sa pagbibigay po ng tamang impormasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!